Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan, kamusta po mga kapatid? Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa masalangit sapagkat panibago na naman pagkakataon ang pinagkaloob niya sa atin upang makarinig ng mabuting balita. Ilang mabuti, magandang balita. Before anything else, tayo muna po ay sumasamang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin, na kami muli na namang makakarinig ng mga salita mo na siyang nagiging gabay namin sa aming buhay sa araw-araw. Sa gabing ito, kami patuloy na humihingi ng kapatawaran sa anumang mga pagkukulang na nagawa namin sa isip, sa salita at sa gawa. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso't kaisipan upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. Lord, sa gabing ito, tangin po namin ang wisdom upon all of us, lalo sa lahat sa gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong. Lord, we ask for thy double portion of your anointing
aming music ministry, Panginoon. Maglilid ng song. Father God, may your name be glorified tonight. Again, we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. Mga kapatid, patuloy po namin ina-announce sa inyo na bisitahin niyo po yung ating YouTube channel, Comfy Media. Create your own account and subscribe. Madami na pong uploaded na videos doon na iba't iba. Unti-unti na po nating naililipat sa YouTube lahat ng ating mga old videos from FB, mga kapatid. At alam nyo, kesa kung ano-anong ating binubuksan, kung saan tayo napupunta, itong buksan natin kasi maaaliw po kayo. Bakit kanyo? Makikita nyo yung ating mga videos ng mga anniversary, past anniversaries, saka yung mga original songs natin, at sa mga hindi nakaabot ng ating mga classic na mga original songs din during the time ng ating Mami Ligaya, ay nako, matutuwa po kayo sa mga awitin natin. Ha? So mga kapatid, wag mo nating kakalimutan. Buksan na po natin ang ating YouTube. Yan. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng special day, May 28, 2025. Happy birthday, Sister Ami Hernandez, si Maring Ami, Sister Annie Canindo, Brother Adam Blanza, Sister Margaret Tatlong Hari, Sister Casey Kawilan, and Sister Beth Ray. Happy birthday and enjoy your day. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't figure, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Happy birthday once again and enjoy your day, mga kapatid. So let's prepare ourselves. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay at sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Masalamat. So let's welcome our praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! Pinagpalang buhay natin mula sa ating Panginoon. Salamat sa pagkakataong ibinibigay palagi ng Diyos sa atin upang tayo ay makapagpuri at makapag-aral sa kanyang banal na salita. Hallelujah. Amen. Welcome po mga kapatid sa ating midweek Bible study at sa lahat po ng ating kapatiran na nasa kanilang tahanan, samahan niyo po kami na umawit ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Ayan. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiyang alive in Christ. Kamusta ang Comfy family? Go forth! Let's grow! Let's glow together in the service of our God. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaims, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Hallelujah! 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 Papuri at pasasalamat ay para sa ating Panginoon lamang. Amen. Kaya awitin natin to mga kapatid. Hallelujah! Papuri, pasasalamat, sa
sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming magay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buting umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang magkahigit pa. Kaya't papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming magay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay, ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang magkahigit pa. Kaya't papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinagan. Hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Saan ba ako'y hinanap? Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinagan. Hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Papuri. Papuri, walhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala
luwalhati ay para sa iyo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. At hayaan natin ang laman ng ating mga puso ay sumamba sa ating Diyos. Magbigay ng papuri at luwalhati sa kanyang kabanal-banalang pangalan. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, iaalay. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad. Wala kang katulad. Itataas kita. Itananghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, ang puso ko'y sa'yo lamang. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, iaalay. Wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad. Wala kang
pa man, ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Wala kang katulad. Itataas namin ang iyong banal na pangalan, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang dakila. Sa'yo ang parangal. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Napakasarap umawit sa Panginoon, mga kapatid. Ano ho, ha? So, tuloy-tuloy na po tayo. Ating mga Bible, notebook, ballpen, markers, ihanda na po natin, mga kapatid. At tayo ay tutungo na sa ating pag-aaral. Ano, ha? To continue with our series, which is all about the book of the Romans, let us welcome my co-minister, Patriarch, Minister Dodi Balanggit, to continue with chapter 11. Let's welcome our brother. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa pagkakataon na tayo po ay muli magkaroon ng pag-aaral tungkol po sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Sa gabing ito, mga kapatid, ay pagpapatuloy po natin ang nasimulan dito po sa aklat ng Romans chapter 11. Sa unang bahagi, ito yung nakay ng ating kapatid, si Mr. Andy, from verses 1 hanggang 12. Ngayon naman po, yung second part ay nais ko pong talakayin itong talatang
13 hanggang verse 24. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakila naming Ama sa langit, tunay po na napakabuti ninyo. Kayo po ang Diyos na buhay na nakababatid ng lahat ng bagay. Sa inyo po nanggagaling ang lahat ng aming mga biyaya at pagpapala. Salamat po sa karunungan na sa inyo po ay nagmumula at igagawad sa inyong pod. Maibahagi ang salita ng katotohanan, ang mga aral po ninyo na sigla at pag-asa sa lahat po. Thank you, Lord, sa lahat ng mga makikinig, manonood. Kayo po ang magpaunawa sa lahat. At kalusugan ng aming pangangatawan, pag-iingat po ang laging maranasan po namin. Maraming salamat po, Lord. Lahat ng papuri, parangal ay tanging sa iyo lamang. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Nais ko po munang basahin sa atin mga itong aklat ng Roma, Kabanata 11, talatang 13 hanggang 24. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil, dahil ako'y apostol ninyo. Ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo at nang sa gayon ay baligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagtatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong ulibo, at ikaw na sanga ng ulibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Lalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos. At ikaw naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag pagbalaki. Sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit, mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw na sanganggaling sa ulibong ligaw ay naidugtong sa tunay na ulibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pag-aaral po tungkol dito sa Roma, Kabanata 11, ay patungkol po ito. Yung pinaka
kabuuan po nito ay patungkol sa relationship between Jews and Gentiles in the early church. So makikita po natin dito yung may pangako kasi ang ating Panginoon. Merong tinatawag na ito po ay tungkol sa restoration. So Israel restoration. Mapapansin po natin doon sa ng pagtalakay ni Minister Andy, kinahabagan ng Diyos ang Israel. Kaya naman po ang title makikita natin dito ay ang sabi po, God has not forgotten His people. So kung naranasan po yung tinatawag na kahabagan, awa, yung mercy ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelites sa Israel, nangangako po na mayroong restoration. Kasi kung mapapansin po natin, meron po ditong tragic mistake ang Israel or error na sinasabi. Bagamat naroon po ang kanilang kasigasigan, pero ito po ay hindi nakabase sa tamang kaalaman, kapatid. So, nandito po na sila po ay una, they seek their own righteousness. So kaya sinasabi nating hindi naka-base on correct knowledge. Dapat yung seek yung righteousness of God or God's righteousness. So hindi sila nag-submit sa God's righteousness na sinasabi. Kaya naman po doon sa chapter 10 from verse 2 hanggang 3, ang sabi po ni San Pablo, napatunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-dugod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng. Kaya dito po sa aklat na ito ay makikita natin yung sinasabing God's rejection. Umantong po doon sa God's rejection ayon sa account ng Biblia, yung sinasabing God's rejection, mga kapatid, of Israel ay kadalasan ito yung consequence ng pagsuway, yung disobedience, yung idolatry, and the failure to uphold the covenant. Pag sinabi nating uphold, ibig sabihin ay to support or defend. To stand up for. Yan yung pag sinabing uphold. So to uphold means to support or defend, to stand up for. So yung failure to uphold the covenant, kumbaga yung paninindigan ay wala Wala po Kaya yung nangyari, humantong doon sa rejection. Pero tingnan natin, kasi sabi po rito, pinapakita ko lang po muna sa atin kung dahilan bakit merong sabing doon, bakit sinasabi pong merong rejection. Kasi nga po mga kapatid, yung ilang nabanggit dito sa Biblia ng mga dahilan, nabanggit na rin natin, yung idolatry na po. So humantong sa God's rejection dahil yung mga Israelites, they worship gods and idols. Ito yung mga nakikita natin na paglabag. Ito yung naging breach of the covenant and a rejection of God's sovereignty.
ayon sa Exodus 20 verse 3, ano? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At nabanggit din po doon sa Deuteronomy 32, 15 hanggang 18, kung papaanong ang Panginoong Diyos ay napupuot sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ito po yung ilang dahilan. Idolatry at yung disobedience, pinakita rin po dito. Yung failure to follow God's laws and commandments. Ito po ay naghatid doon sa tinatawag na breakdown in the covenant relationship. Mahalaga po talaga yung sumusunod sa utos. Pinakita po roon sa Deuteronomy 28, 15 hanggang Jeremiah chapter 3, 6 hanggang 10. At isa pa po na sinasabi nating sinabi ng Biblia na dahilan, yung sinasabing unfaithful. So itong action na ito, mga kapatid, ay nag-led to God's judgment and this. Na sabi nga rito, mga kapatid, ay kuminsan nararanasan nila yung defeat, yung exile, or other forms of punishment. Dahil doon sa kanilang mga ginawa na hindi nagiging kalugod-lugod ating Panginoon. Kaya humantong sa sinasabi natin, God's rejection. However, mga kapatid, ang salaysay ng Biblia or the biblical narrative, mga kapatid, ay binibigyan ng diin yung sinasabing God's enduring love and desire for restoration. Yan. Ito po, maganda kasi yun nga sinasabi na kung ikaw man ay nagkamali, nagkasala, mabait ang ating Panginoong Diyos at siya po ay mapagpatawad, mapagmahal at kaya niyang i-restore ang lahat ng bagay. Siyempre, kailangan tayo po ay talagang buong puso na magsisisi ating pagkukulang, pagkakamali at kasalanan sa ating on. So kaya po ang Romans 11, ang dinidiscuss po talaga dito ay yung God's relationship with Israel and the Gentile. Non-Jews, mga kapatid. So tingnan po natin, ano po yung point na sinasabi po rito sa atin sa Romans 11. May tatlong bagay po tayong makikita rito. Una, yung sinasabing Paul's concern for Israel. Meron siyang, kumbaga malasakit ba? Concern. Ano ba yung pagpapakita ng concern ni San Pablo sa kanyang mga kababayan? Meron siyang pagpapahayag ng kanyang sorrow and concern for his Jewish brethren who have not accepted Jesus Christ as their Messiah. Doon talaga yung kanyang lumbay, ulungkot. At naitala dito, no, na maraming Israelites ang naging sa Diyos. But he himself is an example of a Jewish believer. So kung meron mang mga nag-reject, meron din naman na talagang sabing nanatili sa pagsampalataya sa po rito si San Pablo bilang isang Hudyo. Meron siyang tinatawag na burning desire for Israel's salvation.
He loved His people and love them deeply. Ilang basta may pagmamahal, kundi talagang malalim ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa Hudyo na gusto niyang maligtas. So pinakita rito, no, yung salitang desire, ang ibig sabihin po ay longing, feeling, yearning, and craving. The word desire means longing, willing, yearning, and craving. So Paul craved and yearned to see the salvation of his nasa kalagayan na masasabi nating nakilala na ang Diyos na buhay, Panginoon. Ganon din magiging din yung mga dinaya natin. Yung wala pa kay Lord, madala nating ma-share ang salita ng ating Panginoon. Ito ang damdamin ni San Pablo. Ano pa siya po ay nanalangin? He prayed for Israel's salvation, na sila po ay maligtas. So ang kanilang rejection of Christ was not hopeless. Sabi nga po, may pag-asa kay Jesus. Meron mang mga pagtanggi, pag-ayaw ating Panginoon, meron pa ring bukas na pintuan. Because the door of salvation is open to all men. Bukas po sa lahat ng tao. Jews as well as the Gentile. Nananampalataya man, talagang andyan yung door of salvation. Kaya po, makikita natin dito sa aklat na ito, Romans 8, hindi naman lahat ng mga Israelites ay masasabing na-reject ng ating Panginoon. Kasi merong tinatawag na remnant of Israel. Merong remnant. Ibig sabihin ay remaining faithful yan, mga kapatid. So pinaliwanag dito ni San Pablo that there is a remnant of Israelites who had been chosen by God's grace to believe in ang mga remnant na ito ay sinasabing evidence that God has not rejected His people entirely. At isa po diyan si San Pablo. Paul himself was part of the remnant. Kaya po siya ay nagpapatotoo na talagang ang Diyos ay mabuti kasi siya po ay nabago, mga kapatid. So God had not totally rejected Israel. Kasi si Paul himself is a proof or patunay nung sinasabing glorious fact. Paul was a Jew, a true descendant of Abraham. Kaya sabi natin San Pablo po ay may mga babala para doon sa mga Gentile na nananampalataya. Maging kumbaga proud o sobrang yung nangyari dahil sa rejection nabigyan ng grasya, di ba? Yung mga Gentile. So kaya po sabi rito, si San Pablo po makikita natin isang bagay pa po, yung kanyang love for his people. Hindi lang yung concern, kundi yung pag-ibig na makikita natin. Sabi nga, pinakita ni San Pablo sa pamamagitan ng heartfelt sorrow doon sa Romans chapter 9, 1 hanggang verse 3. Tingnan ko po mga kapatid at nais kong basahin sa atin para po sa mas malinaw na pagpapaalala sa atin na ang ating Panginoong Diyos ay nais
na lahat po ay magkaroon ng kaligtasan. So itong si San Pablo, yung kanyang pagpapakita ng kanyang pagmamahal, mga kanyang kababayan, doon sa Romans 9 verses 1 to 3, basahin ko. Ako'y nagsasabi ng totoo sapagkat ako'y tagasunod ni Kristo. Di ako nagsisinungaling. Ang aking budhi sa patnubay ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Grabe yung mga kapatid. Makikita natin dito yung puso talaga ni San Pablo tungkol sa pagnanais niya na maligtas sa mga tao, lalo na yung kanyang mga kababayan. Kaya po, yung buong pusong kalungkutan, mararamdaman natin dito. Expression of deep sorrow and anguish for his fellow Jews who had not accepted Jesus as the Messiah. So he was willing to be cursed himself if it meant they could save ba? Grabe, maligtas lang, makakilala lang kay Kristo. Ganito ang kanyang mga naging pahayag. So kaya makikita po natin dito yung hindi lang concern ni Paul, kundi maging yung kanyang pag-ibig. So ano pa? Yung kanyang tinatawag na evangelistic efforts. Ano ba itong evangelistic efforts? Yung kanyang pangangaral ng gospel consistently to his fellow Jews. So he wanted to share the good news with them. Kahit na sabihin na natin makaranas siya ng harap-harapang pag-reject. So yung effort ng pangangaral, ang tawag natin ay evangelistic efforts. Yan yung pagpapakita ng pagmamahal ni San Pablo sa kanyang fellow Jews. Tapos, andyan pa rin yung tinatawag na cultural connections. Pag sinabing cultural connection, mga kapatid, ito po ay gumamit si San Pablo ng Jewish scriptures and traditions para maipaliwanag po yung mga aral ng Panginoon. Teachings of Jesus Christ. So ito po ay pagpapakita ng kanyang love and respect for his heritage. So doon sa Acts 13 hanggang 41 at saka Acts 17 verses 1 hanggang 3. So yun yung isa sa pagpapahayag ng pag-ibig ni San Pablo. At yung isa pa, yung kanyang desire for their salvation. So kung merong mga, kumbaga ito yung ultimate desire for his fellow Jews to come to faith in Jesus. Ito yung kanyang hinahangad talaga. Kumbaga, kung meron mang wala na, ito lang Yung kanyang desire na yung mga kapwa Hudyo ay lumapit at manampalataya sa ating Panginoon. So ito po ay nagde-demonstrate ng kanyang love and concern for their spiritual well-being. Halaga po yung meron tayong ganun. Yung ating pagnanais na maging maayos, maging establish yung relasyon ng tao sa ating
Panginoong Diyos. So ano po ba ang aral na sinasabi rito sa atin? Natin po mga kapatid. So ito pong binasa nating Romans 11, mga kapatid, ay natin ano yan? Merong tinuturo sa atin. Nakakatuwa si San Pablo kasi sabi niya, gusto niyang inggitin yung kapwa niya Hudyo. Gusto niyang, kumbaga makita kung ano ang ginawa ng ating Panginoon Kristo sa mga hintil. Gusto niyang makita kung ano yung wonderful change ng ating Panginoon para sa mga taong lumalapit sa Kanya. Nais din po niyang magmadali para doon sa araw ng restoration na to. Kaya alam ni San Pablo na talagang merong so kaya nga every time na meron siyang pagkakataon, he was able to reach a Jew for Christ kasi yung puso kapag naging matigas na, parang mahirap tanggapin talaga si Lord, Pero sabi nga niya rito, mga kapatid, sa kanyang patuloy na paghahayag, siya po ay umaasa na balang araw, lalambutin yung mga puso. And sooner, the restoration would take place. Yan. Kung halimbawa nga po laging naipapahayag ang salita ng ating Panginoon, nung mga kapatid, nasa pauwi na kami, madaling araw. Galing kasi, thank you Lord, ng Taiwan. Doon sa airport, mataan lang tao. Merong Bibliyang hawak-hawak na nakabukas. At meron siyang kinakausap na gospel. Sabi ko, ang galing nga. Ganun Baga, man to man. Pinapahayag yung salita ng ating Panginoon. Parang may isip, parang out of place. Parang bakit dito? Pero yun po yung tama talaga Kaya nga sabi ko, Esther Venus, gusto mo lumapit ako ron? Para bang sharing din. Kaya lang mga nakapila kasi kami Nakapila kami sa airport. So, ganun pa man na nakakapangiti na mga ganun tao na talagang willing na i-share ang gospel. Maski man kami, Thailand, Taiwan, halos lahat naman kinakausap natin. Meron nga akong tinanong doon, kilala mo ba si Jesus? Yes, of course. Minsan, masyadong magkaintindihan, pero kahit papaano na isi-share natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, medyo mahirap man. Karaniwan nga ayaw naman mag-English. Gusto yung kanilang wika. Hindi rin naman namin maintindihan. At anyway, ang sabi nga po rito sa ating binasang mga talata, ang aral na sinasabi sa atin ay una, yung makikita natin yung God's sovereignty. Ano ba yung God's sovereignty? Pag sinabing sovereignty, ano yan Yung God's supreme authority and control over all things. So, ang Diyos po ay makapangyarihan. Kaya dito ang emphasize ni San Pablo ay yung God's plan. Kasama po rito yung Jews and Gentiles. So, ito po ay pagpapaalala sa atin that
yung sinasabing God's way are not our ways. And His plan is bigger than our understanding. Talagang si Lord ay marunong, magaling, at yun ay kumisan hindi pa ang mga. At makikita rin po natin dito yung warning against pride. Kasi yung verses 17 to 24, nagbigay ng babala si San Pablo sa mga Gentile believers against pride and arrogance towards Jewish believers. So pinaalalahanan niya dito sila, no? At tayo ring lahat. Sabi nga, they were grafted into the olive tree through faith, and that doesn't make them superior. So mapapansin natin na gumamit ng ang tawag diyan, analogy. Merong ginamit na puno at yun yung olive tree. Na ang sabi nga, ang olive tree ay most useful, productive, and valuable tree in Israel. It was precious to the economy and the welfare of the nation. So dahil dito, yung the nation's relationship to God was sometimes pictured as an olive tree. So ano bang ibig sabihin natin dito? Kasi kumbaga pagka tiningnan natin, yung Gentile believers, iniugpong, idinugtong dito sa puno na sinasabi nating grafted. Ba? Yung olive tree kasi represents the Israelites. So yung Gentile believers ay thank you Lord dahil nakasama, naging kumbaga pinagpala kasama doon sa pinangakuan ng kaligtasan. Pero sabi nga, huwag maging mayabang, huwag maging palalo. Kaya ang idinugtong dito yung the importance of humility. So Paul encourages believers to walk in humility, recognizing that salvation comes from God's grace, not from our own works or background. So hindi doon sa kung ano pa man na meron tayo, kaya tayo naligtas at maliligtas. So patuloy na mamuhay na may kababaan ng loob sapagkat ito ang nararapat. At makikita rin natin dito mga kapatid yung God's faithfulness. Despite Israel's disobedience, ang Diyos po ay nanatiling matapat sa kanyang mga pangako. So this passage reminds us that God's faithfulness is not dependent on human action. Sabihin kung ano man ang ating mga ginagawa, tandaan natin, ang Diyos po ay mananatiling tapat. And isang bagay na lang po mga kapatid, kasi sabi natin kanina tungkol dun sa warning against pride, itong interconnectedness of believers. Sama rin po. Ano ba yung ibig sabihin ng interconnectedness of believers? Yung olive tree, ito yung metaphor, inilalarawan nito how Jewish and Gentile believers are connected in God's plan. So this emphasizes the importance of unity and appreciation for our shared heritage in Christ. So thank you Lord. Purihin po ang ating Panginoon sa mga pagpapaunawa sa atin ng mga aral tungkol po sa mga bagay na ito. So ito lamang po ay second part ng Romans 11, mga kapatid. Ang sabi nga po natin ay ilagyan ng title doon, God has not forgotten His
people. Kung pinakita doon sa unang bahagi na hinahabagan ng Diyos ang Israel, ito naman po ay yung restoration ay nangyari o mangyayari pa sa mga taong sabihin na natin maaaring sumablay, nagkamali, kasi lagi namang may pag-asa sa ating Panginoon. Basta lalapit tayo sa Kanya ng buong puso, siyempre magsisisi at mananatili tayo sa kalagayan na tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos upang gampanan ano man po ang ipagagawa niya sa thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2